Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikolong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pananampalataya bilang gabay sa pag-iingat sa sarili. Meron tayong dalawang konsepto na pag-aaralan sa araw na ito. Una, pananampalataya bilang gabay sa pag-iingat sa sarili at pagkamit sa layunin ng pagkalikha. Ikalawa, pagsasakilos ng mga paraan ng pag-iingat sa sarili gabay ang pananampalataya. Para sa Week 4, narito ang mga kasanayan at layunin pang pagkatuto. Nakapagsasanay sa paggalang sa buhay sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga gawain at ugnayan na nakasasama sa katawan. Natutukoy ang mga paraan ng pag-iingat sa sarili gabay ang pananampalataya. Naipaliliwanag na ang pananampalataya bilang gabay sa pag-iingat sa sarili ay pagpapanatili ng ugnayan sa Diyos at pagtiyak upang lubos na mapahalagahan ang buhay at makamit ang layunin ng kanyang pagkalikha. Naisasakilos ang mga paraan ng pag-iingat sa sarili gabay ang pananampalataya. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, paggalang sa buhay, respect for life. Ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Mababatid natin mula dito na ang pangunahing katangian ng pananampalataya ay pagtitiwala at paniniwala. Nagtitiwala tayo na totoo ang mga salita at pangako ng Diyos tungkol sa kung sino tayo at gaano tayo kahalaga. Ang halaga ng tao. Ayon sa Genesis 1 verses 26, nakasaad na sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa." Ang tao ay isang nilikha at may manlilikha. Ito ay nangangahulugang may pinagmula ng tao at espesyal ang pagkalikha sa kanya. Ang lumikha sa kanya ay ang Diyos na makapangyarihan, mabuti, mapagmahal, at iba pa. Nilalang siya na kakilak, kilabot, at kagila-gilalas. Narito naman ang pananampalataya bilang gabay sa pag-ingat sa sarili at pagkamit sa layunin ng pagkalikha. Isang paraan ng pagbibigay halaga sa buhay ay ang pangangalaga sa sarili upang magampanan ang mga layunin ng pagkalikha. Ang pananampalataya ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pangangalaga sa sarili. Narito ang ilan sa mga dahilan. Nagbibigay ng layunin at kahulugan. Maraming pananampalataya ang nag-aalok ng balangkas para maunawaan ang mundo at ang iyong lugar dito. Maaari itong magbigay sa iyo ng layunin at kahulugan na maaaring maging kapaki-pakinabang lalo na sa mga pagkakataong nahihirapan sa buhay. Nakababawas ng stress at pagkabalisa.
Ang pananampalataya ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng kaginhawahan at seguridad. Ang paniniwala sa isang mas mataas na makakapangyarihan ay makatutulong sa iyong pakiramdam na hindi ka nag-iisa. May katuwang ka sa buhay at higit na makayanan ang stress at pagkabalisa. Nagtataguyod ng pagpapatawad at pagmamahal sa sarili. Maraming pananampalataya ang nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa at sa sarili. Makatutulong ito sa iyong iwanan ang negatibong pagpuna at tumuon sa pagtanggap sa sarili. Nagpapalakas ng mga koneksyon sa lipunan. Ang mga komunidad na nakabatay sa pananampalataya ay maaaring magbigay ng isang malakas na sistema ng suporta sa lipunan. Ang pakiramdam na konektado sa iba ay maaaring mapabuti ang iyong kalooban at pangkahalatang kagalingan. Narito naman ang pagsasakilos ng mga paraan sa pag-iingat sa sarili gabay ang pananampalataya. Ang pag-iingat sa sarili ay pagpapakita ng pasasalamat at pagpapahalaga sa buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Narito ang ilang paraan na maaaring gawin. Una, purihin at pasalamata ang Diyos. Maging mapagpasalamat sa Diyos na pinagmulan at malayang nagbigay ng buhay. Kaakibat ng biyaya ng buhay, ang pribilehiyong ipagdiwang ito. Isa itong paalala na hindi tayo nag-iisa. Iwanan ka man ng lahat ng tao sa mundo, may Diyos na sasama sa iyo. Ikalawa, pahalagahan ang iyong sarili. Appreciate yourself. Suriin ang sarili sa harap ng salamin. Pagmasdan ang magandang katangiang iyong taglay. Sabihin sa sarili na espesyal ako. Dahil maganda at malinaw ang aking mata. Maaari ring tanungin ang mga kapamilya kung ano ang gustong-gusto nilang katangian. Ikatlo, tanggapin ang mga limitasyon at pagiging hindi perpekto. Maging tapat sa sarili at ipagdasal ang mga katangiang hindi mo gusto. Tanggapin sa sariling na walang taong perpekto at hindi ito nakakaapekto sa tingin ng Diyos sa atin. Espesyal at mahal pa rin tayo ng Diyos sa kabila nito. Narito ang paraan ng pag-iingat sa sarili gabay ang pananampalataya. Bagamat biniyayaan tayo ng Diyos ng katalinuhan upang alamin kung ano ang makabubuti sa ating sarili at ano ang mga gawaing makakasama, may mga ilang tao na gumagawa ng hindi mabuti sa sarili, gaya ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng droga, at pagpapakamatay. Ang mga gawaing ito ay hindi nagpapakita ng paggalang at pasasalamat sa pinagkaloob sa ating buhay. Narito ang mga paraan ng pangangalaga sa buhay at pagpapasalamat. Una, gumugol ng oras sa panalangin o pagmumuni-muni. Makatutulong ito upang mapayapa ang isip, lalo na sa mga panahong nagugulumihan. Ikalawa, magbasa ng banal na kasulatan o iba pang relihiyosong teksto. Maaaring mabigyan ng magandang pananaw sa buhay, lalo na sa mga pagkakataong kailangan ng gabay. Ikatlo, dumalo sa mga relihiyosong serbisyo. Ang pakikisalamuha sa mga kapareho ng pananampalataya ay nagiging daan sa paghihikayat sa isa't isa. Napapalago nito ang sosyal na aspekto ng ating pagkatao. Kaapat, magboluntaryo sa iyong komunidad. Ang paglilingkod sa ibang tao ay paglilingkod din sa Diyos.
Ito rin ay tumutulong sa atin na maging selfless o hindi makasarili. Ikalima, gumugol ng oras sa kalikasan. Bilang tagapamahala ng Diyos, gawing makabuluhan ang iyong buhay sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga makikita sa kalikasan. Ika-anim, gumugol ng oras para sa pagpapabuti ng pisikal na katawan. Upang maging balanse ang pag-iingat sa sarili, maglaan ng oras upang mamasyal, mag-ehersisyo, at matulog ng sapat. Ang magandang kalusugan ay nagdudulot ng maayos na pag-iisip, magandang paningin, pisikal na liksi, masaya at mahabang buhay. Tandaan, ang tao ay may pinagmulan at may patutunguhan. Ang katotohanan ito ang ugat ng halaga ng ating buhay. Sa araling ito, ipaliliwanag kung paano ang paniniwala sa katotohanan ito ay magsisilbing gabay sa pag-iingat sa sarili at sa pagkamit ng layunin ng pagkalikha na siyang nagbibigay halaga sa buhay. Maraming salamat at sana'y marami kayong natutunan sa araw na ito. Paalam!